It's just too many bites. I don't like small talk, I'm always leaving early. Then I met you and my eyes changed. And now you're in my eye range, I'm gunning for you. You changed my heart in a big way. Now every day's a celebration and I wanna say, when you're around it's already alright, already alright. Like a radio, I'm tuning into you, I'm tuning into you. You're turning me on, you're turning me on. Kaya hindi siya kumain. I'm my own person, not like I need protection. It's just that I wanna change and go in a direction. God, you're a laser beam, you're on my teen dreams. And if I knew you Isang babae na lang ha. Bawal na tumingin sa iba. Ikaw naman nagturo sa akin. Ay, wow! and now you're in my eye range, I'm gunning for you. You changed my heart in a big way. Now every day's a celebration and I wanna say, when you're around it's already alright, already alright. Like a radio, I'm tuning into you, I'm tuning into you. You're turning me on. Up, 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 up. When I get down, when I get down, when I get up, 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 up. When I get down, when I get down, when you're around it's already alright, already alright. Like a radio, I'm tuning into you, I'm tuning into you. You're turning me on, you're turning me. So, short ano lang po, bago ko basahin to. Kasi, during high school, pinagawa kami ng letter for our future husband. So, ito yung letter na yun. Ngayon ko lang din siya mababasa actually. After 13 years, yun. So, ito. Nagkakilala po kami kasi magkaklase kami nung college. Yan. So, nagkakakwentuhan, nagkakatanungan. Madalas, mag-chat siya sa akin. Tatanungin niya lang ako ng assignment. Tapos, mahaba yung kwentuhan. Tapos, medyo may pagka-flirty. Kasi hindi kami friends. Kumbaga parang competitive kasi siya eh. So, as a competitive classmate, so kailangan malalamangan mo or ahead ka doon sa mga classmates mo, may part na ganyan. May time nga nun, one time during our class, hindi siya nabibigay ng pape. Actually, nagsimula siya sa pa-heart-heart lang sa mga my day. Pero alam ko, college pa lang may gusto niya sa akin eh. Yung ibang classmates, inaasar kami na, uy, tignan mo yun, no, si Alin, no, crush ka daw, no, ganyan. During pandemic kasi, di ba, syempre, nasa bahay lang. Doon na uso yung mga TikTok, mga ganyan. So, nausuhan din ako noon, nung trend na yon. Nag-start din ako mag-TikTok, parang nag-BS konti, mga ganyan. Tapos napapansin ko, panay na yung reacts niya sa mga my days, mga ganyan. And then one time, hindi niya na siguro napigilan, nag-message. So, doon na nagsimula yung parang conversation namin na as a graduates na din naman po. You is where I want to be. Maybe it's fate that we can control. Go round and around it goes. And all that we seem to know, we just gotta let it go. We just gotta let it go. So I'm coming home to you. You're all I need, the very air I breathe. You are. To my future husband, sana in good terms or in bad terms, tayo pa rin. Wala sanang iwanan. Tayo sana yung tulad ng parents ko na hindi pinabayaan yung kanilang tungkulin.
I hope pagtiyagaan natin yung isa't isa. Madrama na pala. Ang daming etches ng group na to. Pero okay lang yon. True love waits nga daw, di ba? Sabi na din ng group. And yun lang. Love you. Kahit hindi pa kita nakikita or nakikilala, my future one. Now, we need to focus first on our studies. Yun lang. Sana makilala kita soon. PS, hindi uso ang divorce sa atin ha. Sa kanila pwede, pero sa atin bawal. To continue this, ngayon, andito na tayo sa puntong dating sinusulat ko lang sa papel yung mga panalangin ko, yung mga pangarap ko. Ikaw na pala yun. Ikaw na pala yung sinulat kong vow dati nung high school ako. Sa harap ng Ama at sa harap ng taong mahalaga sa atin, ipinapangako ko na pipiliin kita araw-araw sa mabuti at sa mahirap, sa masaya mga araw at sa malungkot. Pangako kong hindi kita iiwan, hindi kita susukuan, at hindi ako hahanap ng dahilan para bumitaw kapag mahirap na. Tutularan ko ang aking mga magulang, gagampanan ko ang tungkulin bilang iyong asawa, magmahal, umuunawa, mapagpatawad, at magsikap na kasama ka. Pangako kong aalagaan kita tulad ng hiniling ko noong hindi pa man kita nakikilala. Ikaw ang aking tahanan, ikaw ang aking pahinga. Huwag ka sana magsasawa sa mga topak ko. At gaya ng sinabi ko noon, hindi uso ang divorce sa atin. Hindi dahil bawal lang, kundi dahil pipilitin nating ayusin at hindi mag-iiwanan. Love you, babe. Okay, hi be. Ito na, panahon na pinakahihintay natin. Kakasal na tayo. Ang hirap ibigay yung mga salita na gusto kong ibitaw ngayon para sa'yo. Pero mahal na mahal kita. Alam mo yan, ramdam mo yan, makikita mo yan. Lahat ng senses mo, alam yan. Pagkatapos ng kasal natin, pinapangako ko sa'yo kung ano man yung mga pagkukulang ko, yung mga maling bagay na nakikita mo sa akin, na sinasabi mo sa akin lagi. Babaguhin ko yun. Sabi ko nga sa'yo, kapag nagkaanak tayo ng babae, nako, kakayanin ko kahit magkasing ugali kayo. Basta ikaw yan. Ikaw yung pinakamamahal ko sa buong mundo. Pasensya na kung madalas nag-aaway tayo, mga simpleng bagay. Pero alam mo naman yung dahilan bakit tayo nag-aaway sa ganun. Para din naman sa ikabubuti natin, sa ikaaayos ng relasyon natin. At alam mo kung gaano ako ka-thankful sa ating Panginoon na kilala kita. Mas lalo nagbago ang pananaw ko sa buhay, mas naging mas maayos, mas naging mas matuwid ang aking pag-iisip patungkol sa mga buhay-buhay na kung saan lagi ko naiisip ang ating future kasama ka. So hindi ko nakikita yung sarili ko na mawawala ka sa buhay ko. Naway habang buhay, mananatiling ikaw at ikaw. Yari ka sa akin. Mamaya. Skies and all of the answers are found in your eyes when I'm with you. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ibanghilistang si Marcos. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa'y magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin na tao. I found my way home.